Isang magandang gabi uli, probinsya ng Dinagat Island, ganoon na rin sa probinsya ng Agusan del Sur at ng Agusan del Norte. Magandang gabi sa mga namumuno ng ating Radyo Serbato 91.5. Okay, narito na naman tayo sa ating kaunting oras. 30 minutong talakayan, paghatid ng kaalaman sa publiko na ang magandang kapalaran ng mga Pilipino ay paparating na. Programang hatid ng Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated, handog na benepisyo habang buhay para sa mga Pilipino. Bago ko pumalaod, batiin ko ang BARM Group, mga kapatiran nating Muslim sa pangunguna ni Dato Ting Monib Amirol. Si Dato Ting, isa itong Muslim nga kapatirang Muslim nga namamahala ngayon sa operasyon ng ating programa sa BARM area. Salamat po. Nakita ko ang kaganapan natin, Dato Ting, noong isang araw. Masayang nanunumpa ng katapatan ng ating mga coordinator. At masaya silang lahat. Masaya silang tumatanggap ng Certificate of Participation. Salamat po. Salamat po. Napakasaya ng ating mga kapatirang Muslim. Salamat po, Dato, na naitanim ang pag-asa na ito sa puso ng ating mga kapatirang Muslim. Mga provincial coordinator, maraming salamat po sa mga municipal coordinator, sa mga barangay coordinator nga naghandog sa inyong sarili para makatulong mabuo ang grupo ng BARM Group. Pasalamatan ko unang-una si Sir Bani Miranda, Provincial Coordinator ng Sarangani Province, Muslim Brother Group. Sa Maguindanao del Sur naman, si Fatima Ibrahim. Ma'am Fatima, thank you po. Maraming salamat po sa puso na iginugugol mo para matulungan ang paghatid ng programa na ito sa ating mga kapatirang Muslim dito sa Maguindanao del Sur. Sa Maguindanao del Norte naman, sa probinsya ng ito, andito ang ating Ma'am Norhada Abbas. Ma'am, thank you. 3rd District ng North Cotabato, Hagidiya Okuman. Ma'am Hagidiya, thank you rin. Sa ating mga municipal coordinator, Marbel, Coronadal City, South Cotabato, Chua Aing. Ang ating barangay coordinator dito sa Height, General Santos City, Lilita Sarawe. Ipakilala natin ha, para marinig naman natin dito sa Luzon. Actually, hindi naman abot, no? Hindi abot yung frequency ng ating radio station na ito na Radyo Serbato dito sa lugar na ito. Pero mapanood naman ninyo ito lahat sa YouTube channel ni Ate Dina. Kaya babanggitin ko din po. City Coordinator ng General Santos City, Ma'am Raquel Evangelista. Saludo ako sa iyo, Ma'am Raquel. Sa Sultan Kudarat Province, Joel is Alita, Assistant Provincial Coordinator, 2nd District, Group B of Sultan Kudarat. Maganda po ginawa ng ating Dato Ting. Gidivide niya by grupo. Assistant Provincial Coordinator, 2nd District, Group B of Sultan Kudarat. Ang 2nd District, Group C ng Sultan Kudarat, Ismael S. Amel. Sir Ismael, thank you very much sa inyong puso nga dedication para matulungan ang ating grupo, ang paghatid ng programa na ito sa mga kamusliman, ng mga kapatid nating Muslim. Congratulations, sir. Kay Marilo Rondon, Municipal Coordinator ng Calamansig, Sultan Kudarat. Ma'am Marilo, thank you. Sir Melisio Sibal, Municipal Coordinator ng Libak, Sultan Kudarat. Pasalamatan ko kayong lahat. Nestor M. Rondon, Municipal Coordinator ng Northern Palimbang, Sultan Kudarat BARM Group. Tessie Hervasio, Ma'am Tessie, salamat po. Provincial Coordinator, Voluntary Coordinator ng Libak, Sultan Kudarat. Alam ninyong mga voluntary, napakasarap pakinggan, ano? Voluntary. Voluntaryo nga
ginagawa para lang matulungan ang pagsulong ng ating advokasya. Ang ating mga voluntary po ay unlimited. Lahat po, buong barangay gusto mag-voluntary, okay. Kasi kanya-kanya tayong kaibigan. Iba ang kaibigan ni Juan de la Cruz, iba yung kaibigan ni Pedro, iba yung kamag-anak ni Maria, iba yung kamag-anak ni Maria Dos. Ganun po, no? So, nagtutulungan po tayo. Salamat sa mga voluntary coordinator. Ma'am Tessie Magno, Municipal Coordinator ng Esperanza, Sultan Kudarat. Melvin Libuon, Barangay Coordinator ng Lake Cebu, Surala, South Cotabato. Ruth Ogales, pasensya ako, nagkamali ko sa pagbasa. Ma'am Ruth, Barangay Coordinator ng Grenyo, Takurong, Sultan Kudarat. Ma'am Jolita N. Dagarag, Barangay Coordinator, Lagilayan, Sultan Kudarat, Barm Group. Marami pang hindi po naisumiti, no? Pero sa ngayon, ito lang muna. Pakilala ko sila sa inyo. Ayon sa ating report, marami pa. Siguro habaan ng ating oras, no? Di bale. Unti-unti natin. Dako tayo sa Maguindanao. Assistant Provincial Coordinator Alimuddin Ki Abdul Mutalib. Group B, Maguindanao del Sur, Barm Group. Kaganda ng ginawa ng ating datuting. Municipal Coordinator Bahari Usman ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur, Barm Group. Congratulations, sir. Sir Bahari. Okay. Hindi ko malaman kung ito'y ma'am o sir. Pasensyahan nyo si Ate Dina. Municipal Coordinator Abdul Nasser Giawad. Maraming salamat po, sir. Ito ay sa Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, Barm Group. Municipal Coordinator Kadel D. Amel, Mama Sapano, Maguindanao del Sur, Barm Group. Alam mo Mama Sapano? Tutukan po natin ang Mama Sapano. Ako'y nakadaan sa lugar na ito, nakakaawa po. Talaga namang dapat maiahon ng mga Pilipino sa kahirapan. Napadaan kami dito sa Mama Sapano isang beses. Nasilayan ko ang area. Huwag kayong mag-alala. Makaahon din tayo sa kahirapan, kapwa ko Pilipino. Ito no, patuloy tayo kay Ma'am Manda S. Pimbarat, Assistant Provincial Coordinator Group C, Maguindanao del Sur, Barm Group. Municipal Coordinator Saidali Imbakal, Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, Barm Group. Municipal Coordinator Fatima Masulot, Talitay, Maguindanao del Norte, Barm Group. Municipal Coordinator Teng Onotan, Dato Piang, Maguindanao del Sur, Barm Group. Napakarami na pala natin dito, ano? Municipal Coordinator Abdul Rahman Amel, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Sur. Salamat po, sir. Salamat na salamat po. Nakikiisa kayo sa ating advokasya. Municipal Coordinator Kaharudin Manda, Dato Anggal, Medtimbang, Maguindanao del Sur, Barm Group. Municipal Coordinator Nanang T. Umar, Dama Black, Talayan, Maguindanao del Sur, Barm Group. Abidin Palbuto, Kiladap, Talitay, Maguindanao del Norte, Barm Group. Michael Muhammad, Talitay del Norte. Isa siyang municipal coordinator. Salamat po, Sir Michael. Kay Sora M. Onas, Gendulungan, Maguindanao del Sur. Salamat mga ma'am at sir. Masaya akong binabasa mapangalan ninyo. Adam S. Lakiman, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Dako tayo. Sa North Cotabato naman. Noraisa Tampipe, ma'am. Nagkakakilala na tayo. Carmen, North Cotabato Municipal Coordinator. Thank you, ma'am Noraisa.
Dato Sandag Sansaluna, Coordinator ng MILF Barm Group, North Cotabato. Saludo ako sa iyo, sir. Dato Sandag Sansaluna, alam mo, dapat nagkakaisa ang mga Pilipino. Iisa lang po ang ating gusto. Kapayapaan, at hindi lang yan, wakasan ang gutom ng mga Pilipino. Muslim and Christian Brother Group, pati mga Lumad Group, magkakaisa na po. Kaya maraming salamat sa inyong mga, bawat isa sa inyo ay nagiging manpower ng ating advokasya. Elena Espabro, ma'am, nagkakilala tayo at actually nayakap na kita. Ng Carmen North Cotabato, Municipal Coordinator Omar Ali, naman sa Pagalungan. Samsudin B. Bado, Municipal Coordinator ng President Rojas North Cotabato. Ibrahim Samal, Municipal Coordinator ng Arakan Matalam North Cotabato. Sir Ibrahim, salamat po. Sabayna Bala, Municipal Coordinator ng Matalam North Cotabato. Anabol Sanal, Municipal Coordinator ng Mlang North Cotabato. Rohani Abdul, Municipal Coordinator ng Banisilan North Cotabato. Batukan Aman, Municipal Coordinator ng Datu Udin Sinsuat. Nasser Sinabong, Municipal Coordinator ng Aliyusan North Cotabato. Dito tayo kay Ma'am Pinky Dalomimbang, Municipal Coordinator ng Dato Muntawal. Okay. Sa totoo lang, hindi lang ito. Napakarami pa nating mga, ito lang yung operation ng ating BARM Group. Iba naman ang ating operation ng mga leader ng Region 12. Isang araw, hingiin ko rin ang kanilang mga listahan para may pakilala din natin sila dito sa ating radio station. Marinig na rin po. Ito yung mga paunang coordinator na nagtulungan sa ngayon. Darating pa po ang napakarami. Hindi po ba, Dato? Saludo ko sa iyo, Dato Ting. Hinihiling ko pa po ang iba pa sa iba pang lugar para makilala na rin natin sila. Ito yung mga coordinator na nagtatanim ng pag-asa sa ating mga kapatirang Muslim. Nagsakripisyo. Actually, wala tayong mga sahod. Alam mo kung anong gumagalaw sa atin? Yung ating mga puso. Naiintindihan na natin nga dapat na rin po talaga na magkakaisa ang mga Pilipino. Dapat maisulong na po ang advokasya na ito para sa mga Pilipino. Ginagawa natin ito dahil sa init ng ating pag-asa ng panahon darating pala na wala ng magugutom sa Pilipinas. Yan ang advokasya na isinusulong ng Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated. Wakasan ang gutom sa Pilipinas. Matindi na po ang gutom na nararamdaman ngayon sa mga Pilipino. Hindi na po biro. Itong patuloy na pagtaas ng ating inflation rate, hindi na po ito kayanin ng isang ordinaryong mamamayan. Hindi na po kaya. Napakataas na po ng ating inflation rate. Napakababa po ng ating income. Maraming mga may income pero sa totoo lang kulang. Ito lang naman ang ating ipinaglaban. Alam mo, ano yung ating ipinaglaban sa mga kapatiran, mga MILF, mga MI? Isa lang po ang ating gusto. Ang pagkain sa ating hapagkainan. Tama po ba si Ate Dina? Masakit sa isang magulang na makita yung kanyang anak na nagugutom. Kaya po, isa itong uri. Alam mo, ang isang magulang, handang itaya ang lahat para sa gutom na nararamdaman ng kanyang anak. Isa itong uri ng pagmamahal na itinatanim ng Diyos sa puso ng kanyang mga nilikha. Hindi lang po tao, ha? Pati mga hayop sa parang. Makita mong isang manok, lapitan ng agila, talagang ipinaglaban niya yan. Hindi lang po, no, sa hayop. Sa tao, lalo na pinakamataas na uri ng nilalang ng Diyos dito sa balat ng lupa. Kaya
itong pagmamahal na itinatanim sa puso ng tao, tinatawag ito nga fatherhood and motherhood. Hindi matitiis ng isang magulang na nagugutom ang kanyang anak. Kaya po gagawa ito ng paraan. Alam mo ang paraan na gagawin? Meron tayong tinatawag na kapit sa patalim. Kaya ang gutom na ito yung dahilan nga napariwara ang buhay ng isang tao. Pag kumakalamang sikmura, kakapit talaga sa patalim. Kaya ang gutom ang pangunahing solusyonan ng ating programa. Actually, bago natin talakayin kung paano masolusyonan ang gutom ng mga Pilipino, simple lamang po. Bago tayo dadako, meron akong babanggitin muna. Bago mangyari ang ang panahon na ito, mayroon pang isang pakay ang Diyos nga nais maganap sa mga Pilipino. Magkakasundo ang kanyang mga anak. Muslim, Kristiyano, mga tribo, iisa lang po ang dugo na ating pinanggalingan. Isa yung ating tatay. Iisa lang po. Magkapatid ang Muslim at Kristiyano na minsan ay pinagwalay lamang ng panahon ang dalawang magkapatid na ito. Kaya tayo nga naging lahi ng mga Muslim sa dugo ni Ismail, sa Christian naman sa dugo ni Isaac, isang dugo ang pinanggalingan, ngunit hindi natin maipagkaila nga nagkaroon ng diskriminasyon. May diskriminasyon po nga namamagitan sa dalawang lahi, Muslim at Kristiyano. Ibig ng Diyos na ang diskriminasyon na ito ay mawala. Kaya ang kayamanang deuterium nga pamana niya sa kanyang mga anak, tandaan natin ha, ang mga Pilipino ang itinuturing niyang mga anak sa bagong era, bagong panahon. Kaya ang mga Pilipino kailangan magkakaisa na wala ng diskriminasyon ang mga Muslim at Kristiyano. Kaya po ang kayamanang deuterium na ito, isa itong mahabang talakayan. Sundan nyo lamang si Ate Dina para dito unti-unti nating lilinawin sa inyo kung bakit hinati ng Diyos ang kayamanang deuterium sa dalawang lahi. Dapitan City para sa mga Kristiyano at sa Olotanga, Sibugay para sa mga Muslim brother group. Hati, pantay-pantay. Kung mahalaga ang Kristiyano, napakahalaga din ng dugong Muslim. Pinapahalagahan ng ating Ama ng Langit ang dalawang lahi na ito. Kaya ang hydrogen gas, hinati niya sa dalawa. Alam ko maraming katanungan sa inyo nga namumuo ngayon. Anong paraan ito nangyayari? At bakit naman ito alam ni Ate Dina? Okay, no? Pag-usapan natin. May basihan tayo. Hindi tayo nagsasabi dito nga walang basihan. Kasi ang deuterium na ito ay divine wealth. Sa Diyos po ito. Mayroon itong pinanggalingan nga banal. Banal ang kanyang pakay. Makukuha ang deuterium sa tamang panahon, tamang lugar, at tamang tao. Pag sinasabi ko nga tamang panahon, hindi pa panahon ito ni Marcos nga makuha. Hindi rin ito panahon ni Cory sa OPEC nung pinagtangkaan ito ng OPEC. Hindi rin panahon nga mabuksan ito ni Cory at ng Amerikano. Hindi rin tamang lugar ang Surigao. Dahil dito nakatutok sa Surigao ngayon ang mga scientist. Even ang ating Pangulong Bongbong Marcos, alam niya ito. Hinain niya ang proposal sa Senado noong 2013. Buwan ng Disyembre, may petsa pa ito. Isang proposal sa lamesa ng Senado, hinain niya ang Senate Bill 408. Pero hindi siya napagbigyan ng oras na yon. Alam niyo kung bakit? Hindi pa panahon. Take note, ang kayamanan na ito may tamang oras, tamang panahon, at tamang tao. Yan ang unti-unti kong tatalakayin sa inyo. Ano
Sino ang tamang tao? Kailan ang tamang oras? Saan ang tamang lugar? Isa-isahin kong sasagutin sa inyo yan. Tutok lamang kayo dito sa programa ng ating Radyo Serbato. Malalaman ninyo ang lahat. Unti-untiin lang natin. Sa ngayon, maraming mga katanungan, no? Ang daming mga katanungan. Pero sa ngayon, meron akong ipaparating sa inyo. Nais ko ipaparating sa inyo. Para makuha yung tamang tao, kailangan mabuo ang Pilipinas na parang isang malaking pamilya na nagmamahalan. Banal, walang away, walang inggitan, walang diskriminasyon, at walang corruption. Kailangan ang divine wealth na ito mapasakamay ng tamang tao para ibigay niya ito sa ating panahon ngayon. Gawing isang pamilya na nagtulungan, nagmamahalan, pamilyang may kanabanalan at may takot sa Diyos. Actually, nagsimula na po ito. Salamat po sa ating mga Muslim brother group sa pangunguna ni Dato' Ting. Ang hakbangin ng pagkakaisa ngayon sa Mindanao, sa Kristiyano at Muslim, nagsimula na. May example ko sa inyo, ha? Si Dato' Ting, ang kanyang spokesman nga si Bonifacio Bulawan, isang Kristiyanong pastor at isang Muslim, hindi ito magkakahiwalay para itong magkakapatid. Sample po ito. Ang panahon darating, magyakapan ang dalawang lahi na ito. Yan ang panahon nga ibigay na ng Diyos ang kayamanang deuterium. Yun kasi ang kanyang gusto. Meron ba akong tatalakayin sa inyo? Bukas na lang siguro, no? Sa ngayon, ito lang yung ibig kong malaman ng lahat. Ang tamang tao ay itong mga gutom, uhaw at hubad. Ito yung tinutukoy ng Diyos nga kanyang nga tamang tagtao nga magbukas nito. Kung itong pamilya ng gutom, hubad at uhaw nagkakaisa at i-claim ang deuterium, sa tingin ko ibubuka na ng kalikasan at ng lupa para ibigay ang deuterium kasi tamang tao po ang kanyang pagbibigyan. Halimbawa, meron akong mga anak, iwan ko sa isang bolt. Kung ano yung code ko doon, nga sikreto, top secret nga ibigay ko sa aking mga anak, nga tagapagmana ko, yun lang po makakakuha nun. Kung mayroong magtangka doon, hindi alam ang sikreto at ang bolt na ito at ang code na ito, ay hindi pa mabubuksan ito. Ganito lang po ang kayamanan ng Diyos nga deuterium para sa katauhan. Ang tamang code na magbubukas nito, isang pamilya nga nagkakaisa, nga nagmamahalan, walang diskriminasyon, kaya panawagan, magkakaisa na po ang Kristiyano at ang Muslim. Nagsimula na po ito ngayon sa pangunguna ni Dato' Ting at ang ating mga leader dyan ngayon sa Region 12. I-congratulate ko nga pala ang ating bagong Regional Coordinator ng Region 12, Sir Artemio Y. Rodrigo. Sir, alam ko, napakabuti niyong puso. Simulan mo ang Region 12. Ibangon ang Region 12. Isulong ang advokasya sa mga Pilipino. Okay. So, isa ito sa ating talakayan. Tamang tao, itong gutom, uhaw at hubad na binanggit. Sino itong gutom, uhaw at hubad? Ito lang po, no? Gawin nating realidad ang lahat. Sino ang mga gutom? Ito yung mga, ayon sa survey ng NIDA, sa buong bansa ngayon, kung meron man tayong 120 million o pababa o higit o kumulang, 70% nito ngayon, umakyat na po sa 80% ang nagugutom. Ibig sabihin, poverty line, ang definition nito, ito yung mga may kita, ngunit kulang. Example, nagsahod ka ng 20 mil, 50 mil, 10 anak mo, kulang. Mag-aral pa lahat yan. Aside from this, mula sa 70% na poverty line, meron tayong tinatawag na extreme poverty.
Yung mga walang-wala talaga, yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, yung mga nakatira sa gilid ng building, yung mga nagkakalat sa kalye, alam ninyo, Pilipino yan, bitbitin natin sila sa ating pagyaman. Meron tayong programa, special po para sa kanila pagdating ng araw. Matik po! Gawin natin silang miyembro. Unahin natin ang pagbuo ng 70% poverty line. Itong 50% poverty line. Uunahin po natin. Para pag maitayo na natin, no, ito yung mga gutom. Mga Pilipino nga gutom. Sa taas ng ating inflation rate ngayon, hindi na po kayang mamuhay na normal. Lalo na yung mga daily wage earner, lalo na yung mga ang sahod nila minimum. Kulang po talaga. Usap-usapan ngayon ito sa social media. Saan makakarating ang inyong sahod? So, huwag ka mag-alala. Magipagtulungan lamang kayo sa ating programa, masolusyon na natin ang gutom na naramdaman ngayon sa mga Pilipino. Yan po ang target ng Diyos na matutulungan. Itong 70% poverty line. Kaya hinahanap natin ito para maging miyembro at maging may-ari ng ating korporasyon. Para makaahon sila sa kahirapan. Number 2, talakayin din natin ang tamang lugar. Of course, ang deuterium operation. Tandaan natin, wala na sa Surigao. Sa lahat ng mga nakakaalam sa deuterium, sa istorya nito, ang akala ninyo Surigao. Well, hindi na po Surigao. Naglalakbay ang deuterium at nahinog na ito ngayon. At talakayin natin sa ibang lugar. Sundan lamang ni sa atin din na baka maguguluhan kayo. Focus muna tayo sa tamang tao, tamang lugar, at tamang panahon. Ang tamang panahon, talakayin natin, mahabang talakayan itong tamang panahon. Ngayon na po ang tamang panahon at ang ginamit ng Diyos dito na mga kasangkapan, mga scientist nga nagsasabi ngayong ating planeta, 3 taon na lang na maninirahan tayo ditong malusog. Alarma ba kayo sa kwento ng global warming? Pagbabago ng ating planeta ay isang mahabang talakayan din ito. So, tamang panahon, kailangan bago magwakas ang langis sa Saudi Arabia, kailangan tayo na ang korporasyon ng mga Pilipino at nagninegosyo na tayo at hindi na rin tayo nagugutom kasi sa oras na yan, magbenepisyo na tayong lahat sa yaman ng ating bansa nga ang mag-handle nito ay ang korporasyon ng PDDY. Sinisigurado ko sa inyo, magtulungan lamang tayo. Maliwanag po ba? Maraming salamat, Dato Ting, sa pagbuo mo ngayon sa ating mga Muslim brother group. Sana tuloy-tuloy pa pag-operation ng barn. Ibalita ko lang sa inyo, nung magpunta tayo sa Maguindanao, nagugulat ako. Grabe ang response ng ating mga kapatirang Tiruray. Maraming salamat sa nagbuo ng ng ating events na yon, si Provincial Coordinator Ma'am Ruco, Mrs. Rosalina Nick Ruco. Maraming salamat po. Under sa pamumuno ni Dato Ting, isang Provincial Coordinator ng Maguindanao. So maraming salamat po. Dito malalaman ninyo, sa ngayon, ito lang muna, no? Gawing pamilya ang buong Pilipinas. Isang pamilya nga nagkakaisa para dito ibigay ng Diyos ang kayamanan kasi ito yung tumbok ng Panginoong Diyos nga isang tagapagmana, isang pamilya nga tagapagmana sa deuterium kasi nagkakataon talaga nga ang deuterium na ito nasa Pilipinas. I-claim lang po natin. So, nagsimula tayo sa unang hakbang para buuhin ang mga Pilipino pang isang pamilya, isang maging korporasyon. Kaya ngayon, maraming salamat sa mga nagtulungan, sa mga puso na nagkakaisa. Pasensya kayo, bukas na natin talakayin kung bukas ko nadugtungan yung ating topic na iniwanan ko sa inyo kagabi. Sa anong paraan at bakit ang deuterium ang naging solusyon sa kahirapan ng mga Pilipino? Tutok lamang kayo. Itong ating mga labas ngayon dito ay pwede niyong balikan muli sa ating YouTube channel.
I-search lamang ninyo PDDY Secretary, and then please like, share, and subscribe. I-share natin sa lahat na kakilala, lahat na kaibigan, lahat ninyo nga makamag-anak. Isama na natin, ikuha na ng barcode. Kung 10 kayo sa pamilya, 10 din kayo. Kasi isang numero, isang slot ng benepisyo. Bukas muli, ito si Ate Dina. Maraming salamat po. Sa ganito ring oras, mag-uusap tayo. Maraming salamat.